Dr. Mata. Magandang araw sa lahat, no? Live tayo ngayon. Pag-usapan natin ito ngayong Delta variant, no? Kaya sinasabi ko dito, don't panic, no? Don't panic, but let's follow all the health protocols. Dahil po ay ang Delta variant po ay hindi ordinary, no? Ito po ay sinabi ng World Health. Ito daw yung sinasabi nilang the fittest na variant. Anong sabihin ng fittest variant? Kumbaga raw sa kumbaga pa sa tao, ito yung athletic, no? Ito yung mga nagta-triathlon, no? Na masyadong fit. Ibig sabihin na siya yung mabilis na nakakahawa. Kung maalala nyo dati yung UK variant, no? UK variant ay sinasabing 50% na mas nakakahawa kaysa sa Wuhan variant. Ngayon, ang Delta, which is the Indian variant, no? Delta is Indian variant, yan na po yun, same lang po yan, is 50% mas nakakahawa pa sa UK variant. So, kaya dumadami siya, no? Umabot siya dito. At saka hindi tayo nagtataka na bakit siya umabot dito dahil umabot nga sa US eh. Ano na yun, first world country na yun eh. Umabot nga sa UK eh, no? So, kahit anong gawin natin, ito pong COVID, parang tubig yan eh. No? Pipigilan mo sa kabila, papasok naman siya sa kabila. Ganun yan. So it's not a question of makakapasok ba ang Delta variant. Makakapasok talaga. Katulad lang ng Wuhan variant na nakapasok pa rin. Ang question dyan is is it gonna put us all in danger? Ang nangyari sa Indonesia, na dumami yung mga kaso, it could still be the Delta variant. So, yun ang fear natin dahil Indonesia, kapitbahay na natin yun eh. So, ba't ko sinabi ditong don't panic? Kasi nga, this is still na coronavirus. Hindi naman sinasabing bagong virus ito eh. This is still coronavirus. So, ibig sabihin, kung ikaw po'y nakamask, hindi pa rin siya lalabas or papasok sa bibig mo or sa ilong mo basta may mask ka po. Hindi po, wala po tayong nababasa na ito pong Delta variant ay nakakapasok na sa tela, no? Wala pong ganon. Kasi nga, yung droplet spray galing sa bibig yan, yun pa rin ang carrier ng virus. So kung may mask ka, hindi pa rin siya nakakalabas. So kailangan well protected tayo ng mask natin. Now, what are we doing na hindi ginagawa ng ibang countries? Actually, sa mask pa lang ay talagang nasa level tayo ng valedictorian level na tayo ng pagsuot ng mask in comparison po sa US. No, kasi sa US nung nag-implement ng mask, nagrally kasi ayaw daw mag-mask, no? Buti naman sa atin wala naman nagrarally dahil mag-mask. Ngayong iba nahihiya kasi nagfi-face shield tayo. Ang US hindi naman nagfi-face shield. Mukha daw tayong kengkoy. Huwag po kayong mahiya na may face shield tayo. Ang virus po ay pwedeng pumasok sa mata, no? Bakit? Dahil ang mata po at ilong ay konektado po yan. Kaya po pag tayo ay umiiyak, tumutulo ang sipon. Hindi na po sipon yan, luha yan, pumasok sa ilong mo. So, ibig sabihin po, ganun kakonektado ang ating mata, no, sa ating ilong. So, we have to protect the eyes. Now, that's the question. Could it be na yun ang mali ng ibang bansa na hindi nila pinoteksyonan ang kanilang mata? Could it be? If we will follow the basic protocol, wear mask properly, wear face shield properly. Kasi kung andito naman sa ulo mo, isang visor na yon. Kailangan protection mo lalo na sa area ng madaming tao.
But of course, follow social distancing. Yun ang the best. Walang makakatalo sa social distancing talaga. Kasi kung malayo ka, paano ka mahabol ng virus? So, importante talaga na ma-follow yun. And if we could implement still and continue that and with strict discipline, actually the coming months is the litmus test. Ano ibig sabihin litmus test? Dinitimbang na tayo ng mundo. Anong mangyayari sa atin na andyan ang Delta variant? Yan ang timbang talaga ng ating bansa. Sinong tinitimbang? Tayo actually, mamamayan. Kung kaya ba natin itong to put low lang itong Delta variant. Ang sabi nga ni Einstein, doing the same thing over and over and expecting a different result is insanity. Ano yung sabihin nun? Kunwari may problema ka, yung solusyon na ginagawa mo katulad lang, tapos nag-expect ka ng ibang resulta, sabi niya, kalokohan yun. Eh siyempre, katulad lang ginagawa mo, you expect the same result. Ang point ko dyan na sinabi yan is, we are actually doing something that the world is not doing, which is actually strictly following face mask. Although hindi perfect tayo, maraming pasaway, pero in comparison lang sa other countries, nagfe-face mask pa rin tayo at nagfe-face shield. So this is something that we have to prove. This is tatak Pilipino ito. Ang iba nahihiya nakakahiya kasi nagfe-face shield para tayong mga tanga. Huwag ka pong mahiya. Ang US po 600,000 ang patay, no? Tayo po 20,000 plus. Hindi ko po rin nilalang kasi madami pa rin po 'yon, but 600,000 is 600,000 and you're already a first world country. So kung hindi first world ang US po, that would be 1 million deaths. So in other words, there is some na bakit hindi ganun kadami ang namamatay at ang mga kaso natin. There's something what they're doing. And I do believe one is pina-follow natin yung sinasabi ng gobyerno na sinabing mag-face shield, mag-face mask, somehow andyan pa rin. Kasi wala naman akong nakikita nagrarally at nagagalit, no? And that's always political yan eh. Kasi pag maraming nagrally na nagsasabing no mask, no mask, siyempre ang mga democratic country, natitempt silang i-follow kasi ang dami ng gustong ayaw ng mask eh. So nagbabago yung kanilang mga policies. So delikado yun. Pag okay, no mask na lang tayo para hindi kayo magalit. Delikado yun na pag-uugali ng isang nation kasi na-force silang sumunod sa mga tao dahil yun ang gusto ng tao. Wala na daw mask, walang mask. Sinasabi nga nila na hindi kailangan ng face shield. Ang US naman hindi nagfe-face shield. Actually, kailangan nga ng face shield. Hindi nga nila ma-implement ang face mask. Magpe-face shield pa sila. So, hindi na lang nila pinag-usapan ng face shield kasi ang face mask nga nag-aaway na. So, bottom line, the character of the nation, the character ng mga tao is vital for the survival. Now, the Filipino character, parang innate ito eh. No? Meron tayong karakter na sumunod na lang. Sige na lang. Yan ang sinabi. Sunod na lang. And that's vital for the country to survive. And that's what we have now. Yun ang meron tayo. Sinabi nga nila na ang kakulangan daw natin is hindi tayo naka-lockdown ng maaga. Yes, may point yun. Delta virus. The Delta variant, I mean. No? Following basic protocol para po siya po ay mapigilan ng pagdami ulit ng mga kaso. So in other words, tulungan tayo, wag lang magpanic, and ventilation is very important in this situation dahil po ang closed doors, closed offices po, pwede po kasi na naka-float yung virus sa loob ng office. So, kailangan nagre-renew po ang hangin. So, dapat may open window sa mga sides po para may papasok na hangin, may lalabas rather than yung stagnant na. So, pag-isipan nyo po yan, lalo na kung crowded and closed air-conditioned places.
medyo risky po yan. But try your best na ma-analyze natin para po ay mas maganda po yung ventilation. So, hi po sa inyong lahat. Hello to Net, hello to Myra, Mildred, Hope, hello, good morning sa inyong lahat. Si Ann. So, thank you sa lahat. So, i-end ko na lang po to. And I hope you could share this video just to encourage but also to remind na kaya natin ito. This is still coronavirus, no? Hindi ito new virus. So, we were able to protect ourselves in comparison sa nangyari sa India or sa US by following the basic protocols. Let's do the same, but siguro mas paanuhin pa natin, mas i-follow pa natin lalo. And sa mga hindi nagpapabakuna, kindly check your schedules. Tsaka yung gustong ng fake news, please, tama na po yan, no? Tama na po yan. Wala kayong mga basis sa mga fake news ninyo. So, and also, wag na po kayo mag-share ng mga fake news. Only listen to health professionals with regards to health, no? Kunwari sa bahay, ang paggawa ng bahay sa engineer, sa architect. Huwag kayo magpagawa ng bahay na sa mekaniko. Yung mekaniko po para po yan sa mekaniko, sa mga motor, sa sasakyan. Ang doktor sa health po. So huwag niyo nang ilito, no? So kung yung nagsabi sa inyo, pandemic lang yan, no? Sino ba siya, no? Kung hindi siya doktor, ba't kayo naniniwala? Katulad lang po yan sa engineer, sa abogado, sa programmer. Kung magpagawa kayo ng website, sa programmer kayo magpagawa, wag sa abogado. Malilito lang kayo. So I hope I delivered the point. So i-end ko na lang po. I hope everybody will have a great day. So again, Delta virus is already here. Don't panic, but follow the protocols as well. And malalampasan natin to. The next crucial months is the first and the second month. Diyan po. 2 months from now, we could say na talagang na-control natin. So, very crucial po ang mga coming na mga panahon. So, ingat lang po sa lahat. God bless po.